kanyang pagbabalik sa Senado, muling binanata ni Senadora Miriam Defensor Santiago ang mga kapwa-senador na nadadawit sa di-manoy pork barrel scam. Naglabas naman ang sama ng loob ang minorya sa Senado na di-manoy pinagdiskitahan sa issue. May report si Jamsi Sante. Anong payo niyo sa... That's my advice to all those. Die. Eat blank and die. Yan ang mensahe ni Senador Miriam Defensor Santiago sa mga kapwa-senador na inaakusahan ng paglaan ng kanilang pork barrel sa mga peking non-government organization. Ito ang unang pagkakataon na pumasok siya sa Senado ngayong 16th Congress. Matagal siyang nakasick leave dahil sa chronic fatigue. Biro ni Santiago, mas ginugusto raw niyang mamatay tuwing nababalitaan ng kinasasangkutan ng mga kapwa-senador. I order my house help. Will you buy me a vial of poison? Will you prepare a necktie for me? Will you please prepare a piece of rope for me? Or otherwise, just put off the TV. I want to die. I fall on my knees and I pray for God. Haven't I done enough? Mensahe naman niya sa mga kasamahan na hindi nadadawit sa pork barrel scam. Abolish the Congress. Commit mass harakiri. You owe it to the Filipino people. We should all wear our Filipino robes and bow in front of TV and harakiri ourselves. The whole system is just so bad. Pero sabi ni Santiago, papasok daw siya kung haharap sa pagdinig si Janet Lim Napoles ang sinasabing utak sa pork barrel scam. I want to be present when if Janet Napoles is allowed by court to be present, and if the whistleblowers who have executed affidavits are present, because then I will try and cross-examine to verify whether what their account is true or not. Naniniwala si Santiago, may mga mambabatas na nagpoprotekta kay Napoles. At sakaling walang pahayag si Napoles, sapat na raw ang eyewitness testimonies ng whistleblowers para magsampa ng kasong plunder laban sa mga mambabatas. Kaya bago isaalang-alang bilang state witness, dapat daw may sabihin itong kakaiba. Hanapin natin, sino ang tunay na mastermind dyan kay Napoles na sa tingin niya maski ano gagawin niya pwede dahil meron siyang sa likod niya eh. Sang-ayon din si Santiago sa sinabi ng Commission on Audit na walang batas na nagsasabing pwedeng magbigay ng pondo ng gobyerno sa mga NGO. Pero sabi ng minorya ng Senado, nakasaad sa mga nakaraang General Appropriations Act na nagtataglay ng national budget, pwedeng maglaan ng PDAF sa mga NGO. Malinaw raw sa batas na hindi nakasalalay sa mga mamabatas ang pagtukoy kung lehitimo ba ang NGO, kundi sa implementing agency at local government units. Nakalulungkot daw na pinagdidiskitahan ng mga miyembro ng minorya, gayong ilang ahensya ng gobyerno ang nagkulang sa pagpapatupad ng batas. Kanina, nag-privilege speech naman si Senador Tito Soto para depensahan ng mga miyembro ng minorya. 3 miyembro ng minority bloc ang inaakusahang naglaan ng PDAF sa mga peking NGO na konektado kay Napoles. There are pieces of evidence and testimonies. Let us hear them first. My present discomfort, Mr. President, on this matter may only be assuaged if we lay the responsibility of searching for the truth through the proper forum and not in the court of public opinion. I will forego the allocation of the Priority Development Assistance Fund intended for my office in the succeeding years of my tenure as Senator of the Republic. My decision is intended to forestall any further controversy that may arise in the use of the PDAF. Sa ngayon, may petisyon sa Korte Suprema na kumukasyon sa legalidad ng PDAF. Ipapaubayan na raw ng Senado sa Korte Suprema ang desisyon. Sa gitna ng kontrobersya ukol sa paggamit ng PDAF o pork barrel, karamihan sa mga senador ay nagpahayag na ng suporta para sa pagbuwag nito. Pero sa ngayon, wala pang desisyon ng Senado kung anong gagawin sa 25 billion pesos na budget para sa PDAF na nakalaan na para sa Kongreso para sa taong 2014. Jamsi Sante, GMA News.